Ayan. So sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Okay? Puntahan na natin si Attorney Claire, mga kabsat. Wait. Attorney Claire, paki-explain nga tong 20 pesos na to. Anong klaseng bigas ba yan, Attorney Claire? Ha? Anong klaseng bigas yan, Attorney Claire? Peke daw yan eh. Kung daw yan, para daw sa hayop yung 20 pesos na yan. Attorney Claire, paki-explain nga sa amin ng mabuti. Ano ba yung bigas na yan? Okay. Attorney Claire, naku, no? Tinapik nito kahapon. Ito to, huwag maging anak, anay sa lipunan. Ayan, maganda to ah. Ay, hindi. Kanina lang pala to, kanina lang to. Yung kahapon. Yung 20 pesos na bigas. Yon, galitan si Sarah dito, galitan. Okay, here we go. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is April 23, 2025. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Uy, May Cervantes, kamusta ka na? Oh, thank you, May. Fast forward. Ako sa start. Yeah, Riz, ano to? Nagbabalita, nagseserbisyo sa Malacanang si Christian. Christian, saan unang ibebenta ang mga murang bigas na ito? Liza, batay sa anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga rehiyon sa Visayas, ipapatupad ang pilot implementation ng 20 pesos per kilong bigas na ibebenta ng Department of Agriculture. Yan nga yung sinabi ng kalim sa isang press conference sa Cebu City ngayong hapon. Ayon kay Secretary Laurel, bunga ito ng naging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa 12 gobernador sa Visayas na idinaos sa Cebu Provincial Capital. Sa nasabing pulong, pinag-usapan ang inisyal na pagpapatupad ng pangako ng Pangulo noong halalan 2022 na maibaba sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Sa ngayon ay wala pa anyang detalye kung kailan magsisimula at saan sa mga lugar sa Visayas ilulunsad ang pilot implementation ng programa. Pero ayon kay Laurel, kailangan lang maresolba ang ilang issue sa logistics, operasyon at management para maisakutuparan pa rin ang target na gawing nationwide ang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas. Abangan ang iba pa mga detalye dito lamang sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Okay, mga clear ha, nakita nyo, no? May issue lang kasi ng logistics. So, kaya inuna muna yung Cebu. Oh. No? Bandang Visayas pala. Sorry, sa Visayas. So, at least, mga... Oh, Sarah, bakit inuna yung Visayas, lalo na yung Cebu? May logistics pang ginagawa. Hindi to gusto mo mangyari. Sabay-sabay ka agad. Talaga, oo. Ganyan. Sige, so palpalin mo, attorney. Naka-clear, nakita natin. Pinipili talaga ni Pangulo. Di ba, Lord Glenn? Na hanggat maaari, no? Yung napangako niya, o aspiration niya. Kasi may aspiration. No? Pangarap. Aspiration. At least, ayaw niyang mabigo ang tao. Hanggat sa abot ng kanya makakaya, magawa nating 20 pesos ang bigas. Pero sa totoo lang, mga kakli, pinag-anon talaga to pinag-isipan, pinaghirapan, talagang maraming kailangang ayusin para maibigay sa taong bayan itong presyo ng bigas na 20 pesos. Kasi sa farm gate pa lang talaga, mga kakli, medyo hindi na ganun kababa ang presyo ng bigas. Okay? Siyempre, pagpalay pa lang yun. Diba? So nakikita nyo medyo ang hirap talagang ma-attain, no? Ma-attain yung ganyang presyo. Considering na hindi naman nakakapag-import ang NFA. 'Di ba? Tapos hindi pa sila nakakapagbenta ng diretso sa taong bayan ng bigas. 'Di ba? Sino nag-i-import, mga kakli? 'Di ba mga private companies, private sector. So asa ba kayo? Makakaasa ba kayo? Well, anyway, thank you sa mga importers, di ba? Pero sana wag naman masyadong ganun kalaki ang tubo. Pero, kung gobyerno ba ang aangkat, ito mga clear, hindi natin pag-uusapan dito yung mga korap, dapat tanggal ang korap dito, NFA lang tayo, matinong NFA. Iba kasi ang issue pag sinabing, hindi mo ba alam na kaya tinanggal sa NFA yung power ay dahil maraming korap? Mga clear, sagot natin dyan. Kailangan mo bang tanggalin ang power ng NFA o dapat mong tanggalin yung taong korap sa NFA? Diba? Ito yun O tanggalin natin ang power sa NFA kasi mga korap tao dyan Diba? Yung maganda na sistema ng NFA, government to government sana, ang mag-i-import, tinanggal mo yung power. Hindi ba dapat tinanggal mo yung mga tiwali? Yung ba yung
solusyon, tanggalin yung power kasi maraming corrupt, maraming nang aabuso. Hindi, may paraan para yung mga abuso diyan mapakulong. 'Di ba? So kuha kayo ng matinong opisyal. Mga clear, hindi naman ako naniniwala na lahat ng Pilipino rito corrupt. Makakakuha ka ng matino. 'Di ba? Piliin mo yung matino. 'Di ba? Piliin yung matino. Yun lang naman yung sagot diyan eh. So porket merong corrupt, ang problema tao, ang problema tao eh. Yung namumuno eh. According to them, 'di ba? Kaya tinanggal yung NFA na power. 'Di ba? Ang problema tao. Hindi naman yung authority, 'di ba? Hindi yung power na binigay mo. Ang problema, yung gumagamit ng power. O bakit tatanggalin mo yung gumagamit ng authority? Bakit mo tatanggalin yung authority? 'Di ba? Oh, Shout out Edward Lachica. 'di ba? O bakit mo tatanggalin yung authority instead yung taong ng abuso ng authority? 'Di ba? Tinanggalan mo ng power yung gobyerno. Kay Na Sierra, kahit paano ay makapag-stabilize ng presyo ng bigas. So pag private companies, tingin nyo ba, yung private companies, hindi pagkakakitaan yan? Siyempre, yung private companies imposible yung, alang-alaman niya magsakripisyo. Bibili ng bigas, walang kita. Diba? Yun naman yun eh. Oh. walang So, middleman. ngayon, dahil natupad, ang 20 pesos, ang 20 pesos na matagal na, ito, mga clear, diba? Ito ang mga issue ng mga DDS eh. DDS, Hindi matapatupad yung 20 pesos na bigas. DDS, Ha? ano na? Hindi kayo marunong tumupad sa pangako. Parang nakalimutan naman yung jet ski, di ba? Nakalimutan din naman yung war on drugs na kakayanin in 3 months or 6 months. Di ba? 6 months na peke. Sino ba yung mas maraming napangako na hindi tumupad? Di ba? Tama. Mamaya papakita rin natin kung magkano ba ang presyo ng bigas na pinangako. Ay, pakita mo, Atty. Duterte. Pakita mo Tingnan yan. natin si VP Sara kung ano ba ang kanyang reaksyon dito sa napatupad o nakapagpatupad ng pangako, di ba? Natupad na pangako ni PBBM. May ibebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte ay ban na tungkol dito. Nasa front ng balitang yan si John Aroa. Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at Yun. sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ang direktiba maliwanag sana magtuloy-tuloy ito hanggang anong taon? 2028? Wait lang Wow, The 2028. directive to the Department of Agriculture to Inggit na formulate inggit. this to be Yes, sustainable tama, and inggit. ituloy-tuloy hanggang 2028. Di ba? Kumbaga, ngayon meron. Emily Haga, Pero shout ang out. direktiba ng Pangulo is mag-create kayo, gumawa kayo, o mag-formulate kayo ng sistema para matuloy-tuloy ito hanggang 2028. Diba? Kasi syempre, minsan may mga pagkakataon, hindi maiwasan, biglang tumaas yung presyo, nagkabagyo. Yung mga tipong mga factors na hindi kaya, no? Hindi hawak ng gobyerno, hindi hawak ng liderato ni PBBM. May mga ganun eh. Pero, di ba, mag-formulate kayo para ma-sustain ito. Formulate kayo ng sistema para ma-sustain ito hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. So, sa 33 na bigas, sabi nga natin kasi mahal na yung farm gate, mga kaklear. Diba? So, ang mangyayari niyan is tutulungan ng lokal na pamahalaan, Yun, Hindi, tutulungan. tutulungan ng DA, tutulungan ng lokal na pamahalaan para yung sobra. Kasi 20 pesos si 20. So, yung supposed to be kasi 33 siya. So, para maiparamdam natin 33 pesos sa sa taong bigas. bayan na 20 pesos. Para makatulong sa Nakita mo na, Inday Pusit, quality bigas, no? Yung nabibili ngayon at 33 na maganda naman ang quality, yun yung gagawing 20 pesos! Agoy! Sampal na naman kay Inday Pusit to. araw-araw, di ba? Ano ka na? Kabuhayan. Hindi, kaso sabi ni Pusit, pang baboy daw eh.
Ay, nalaga si Pusit. Masama ang loob. Sige, banatan mo, Attorney Claire. buhay ng tao, daily life, di ba? Sa daily needs ng tao, sasagutin ng gobyerno, ng lokal na pamahalaan din, yung 30, maghahati, di ba? Okay, ulitin natin ha. Para maiwanan. Simulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Binanatan na pilot sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU. National government at ng LGUs. Kaya miniting yung mga governor magtutulong-tulungan para sa taong bayan. Yun yun eh. Kaya nagkaroon sila ng meeting. Kasi ang sasagot, nung sobra, national, saka lokal. Okay? Ang 13 pesos. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang Dapat lang mga ka-clear ha. Kada linggo, 10 kilo, malaki na yun ha, kada linggo. Kasi para, kumaga, mahati-hati ito sa lahat na nangangailangan. Diba? Kasi may choice naman yung iba mga ka-clear. May choice naman yung iba mga kababayan natin. Kung gusto nila, hindi yung i-offer ng gobyerno. Gusto nila, let's say, jasmine, na rice, diba? Thai rice, Japanese rice. So choice nila yun kung mas gusto nila, mas mahal. Pero ito kasing 20 pesos is para doon sa mas nang afford lang ay ganito ang halaga. So pagbigyan natin sila. Ano to? Yan ata po ang sunod ng business ng mga bilyar. Oh, Ryan Carlet, import ng bigas. May prime Taktay water na tayo sila. dyan. Di lang yun. Maliban dyan, syempre, nasa real estate sila, di ba? Totoo ba, nag-i-import sila ng bigas? So anyway, tuloy natin. pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Diba? Ito yon mga kaklit. Ito lang yung sa akin. Ha? Si Alan Cayetano po kaya, yung 10,000, oo nga. May pangako. Well, anyway. Ito lang sa akin. Pansinin niyo yung binanatan. Yan yung balita, binanatan ni VP Sara. Diba? Hindi ba, sa totoo lang mga ka-clear, kung wala namang maghahasik ng gulo, tahimik naman eh. May ginawang maganda, mga ka-clear. May ginawang maganda. This is good for all. Pangkalahatan naman to. Bakit kailangan magngit-ngit ni VP Sara dahil natupad yung 20 pesos? Hindi ba dapat iangat mo pa? Vice Presidente ka eh. Yun lang sa akin mga ka-clear. Vice Presidente ka, hindi ba dapat nakikipag-cooperate ka sa Pangulo? Di ba dapat nakikipag-cooperate ka sa liderato para sabay-sabay umangat? Kung para sa bayan si VP, dapat matuwa na siya. Ayun, Mids Mandak, pareho pala tayo na iniisip. Hindi ba dapat matuwa siya? At the same time, ikaw pa rin yung maghanap. Di ba? Ayan, sige, take up natin to Visor or Visor Sorilla. Nakikita ko sa inyo yan mamaya. Ayan 7 pesos Sige, pakikita natin mamaya. So, hindi ba dapat makipag-cooperate ka? Kung pwede ka mas bumaba pa sa 20 pesos para sa bayan, Yun. gawin. Pero ang ginagawa ni VP Sara, the way I see it, ewan ko sa inyo mga kaklira, ito Sige, yung banatan mo! hinahatak niya pababa Exactly. ang gobyerno, hinahatak Exactly. niya pababa ang Pangulo. Ingit Imbis eh. na palakpakan mo, kasi may na-achieve at natupad yung pangako na 20 pesos kada kilo. Diba? Ginagawa na ng guidelines eh. Hindi naman yan i-announce kung hindi na magagawa mga kaklira. Okay? Tama. So, yan yung dati nyo nang inuungot. Yan yung dati nyo nang tinitis. Alam mo yun? Hindi mo kasi matupad yung 20 pesos, yung 20 pesos na bigas. Lagi yan, 20 pesos, 20 pesos. Ngayon, pinilit para sa taong bayan. Hindi dahil sa mga pagtis nyo. Tao to sa tao sa bayan. Para sa tao. Ngayong natupad, guidelines na lang ang hinihintay. Bakit galit ka pa? Sige, banatan mo, attorney. Hindi ka masaya sa achievement ng iba. Yun lang. Diba? Hindi ka masaya na itong taong to na binubuli ninyo actually, Exactly. nagagampanan yung trabaho niya. So, between the president and the vice president, Sino sino nagtatrabaho? ba nakikita natin nagtatrabaho? Exactly. Diba? May report ba ang OBP sa mga trabaho nila? Kung maliban sa pagbibigay nung sa ano niya yung truck niya ba yon Wala na. ng mga ayuda? Maliban dun. Walay. Diba? Mga ka-clear, meron pang isang, hindi ko lang babanggitin ngayon pero meron pang isang magandang good news. Hindi ko lang muna sasabihin. VP Sara mataas rating pero bunga nga lang ginagawa. Ano to? Mga DDS, mga toot. Ayan, sabi ni Mga AI tutut. Stories. Di ba mga ka-clear? Kahit hindi mo gusto yung namumuno, kung ang nagawa ay para sa taong bayan,
huwag kang magalit. Tama. Galit ito, pikon siya, Pikon na pikon. dahil yung kanilang dating mga sinisigaw na hindi mo natupad ang pangako mo, bumalentong eh. 'Di ba? Na-frustrate na sila. Kasi yung tinutukso o yung tinitis, yung Agree. ano to? Lagyan nga Parang natin yung poll to. Lagyan nga I, natin I cannot say the word. Paano ba yun? Yung parang pinapain nila sa tao na ito hindi ginagawa, wala kang Guys, lagyan ginawa, natin 20 poll to, pesos hanggang ngayon wala pa rin. Ay tinutuyak. Yan sabi ni Waxville, yung 20 pesos sa may pag-asa pa, yung jet ski malabo na. Nasa kulungan na nga eh. Diba? Hindi, kahit yung 3 to 6 months na ma-eradicate yung illegal drugs. Walay. Sumuko. Diba? Sumuko. Tapos yung pamamaraan pa, illegal. Okay na nga mga kakli. Ito naman sa akin, okay naman nga kung hindi na kaya, baka talagang sobrang dami, hindi makaya, pero dapat legal na pamamaraan naman ang ginawa. May mga pangako kasi minsan mga kakli, sa totoo, medyo mahirap naman talaga gawin. Diba? Hindi naman lahat makukumpleto. Sa 3 taon ni Pangulong Marcos, hindi pa yan lahat makukumpleto. Diba? Pero at least, paunti-unti may ginawa. Sa mga pangako niya, unti-unti may natupad. Si VP Sara, ano bang pangako nito? Diba? Alam kong pangako nito na gusto niyang matupad sana, yung Mindanao Railway, na parang Chinese company o Chinese ang gagawa, or basta sa China, mula sa China. Parang project yun ng tatay niya eh. Hindi yun natupad. Kasi parang in-study na kung ito ang kukunin, parang ang dating is prejudicial. Hindi okay. So, galit siya dun. Ang lumalabas is hindi niya tinupad yung continuity. The continuity na parang ipinangako or parang inaasahan yung continuity ng Duterte to Marcos. Yung dating ginawa Bagong poll tayo, guys. dating Pangulo Duterte, hindi na May ginawa akong bagong poll just now, guys. No? Sabi ko dyan, naniniwala ka ba sa explanation ni Attorney Claire tungkol sa sinasabi ni Sara sa bigas? Oo naman. Tama lahat kay Attorney. Hindi kasi DDS kami. Inggit kami. Okay. Sagot na, Absat. Okay, tuloy, Attorney Claire. na continue ni PBBM. So, anong tanong natin? Shout out Ano Marilyn ba yung mga Valenta. pinangako nyo dati? Di ba? Na hindi ginawa ni PBBM. Baka kaya hindi ginawa dahil, kasi alam ko yung Mindanao Railways eh. It's either illegal, Yun lang. Mga kakabsat, shoutout sa ating 300 plus viewers. Huwag namang kalimutang mag-like and subscribe. Like po tayo, mga kabsat. 100 plus pa lang yung like natin. Baka naman, mga kabsat, no? Like po tayo. Maraming salamat. Tuloy, Attorney Claire. Pangalawa, detrimental or prejudicial sa bansa. Baka mapakalaki ng interest. Yun lang. Pangatlo, hindi natin alam kung sino na yung nakasunduan nyo, kung meron na kayong whatever, na hindi gusto ng Pangulo. Kasi mas makaka-apekto sa bansa. Ganun eh. Diba? So, tingin ko, baka kaya nagagalit ay meron nang naipangako sa ibang mga kausap or what. Yun lang. Ilan na kayo, mga DDS, na baka maubusan pa kayo. Ito ang kinakatakot ko. Be careful. O, yan na. Mag-ingat. Be careful. Be careful. Mga Kakabsat, ito na. Be careful. Sana mapanood nyo ito. Infinite Stream. Dahil, ito, tandaan nyo mga kapatid. Infinite Stream, makinig ka. May sinabi siya dito. Sige, bibigyan ko kayo ng konting warning. Yan. Tuloy lang natin. Okay, warningan mo na, Attorney. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mahayok yung mga Pilipino. Yan. Diyan tayo mag-ingat mga kaklir. Baka masabotahe ito. Yun lang. Baka may magpanggap na DDS na bumili ng bigas tapos papakita, pangit yung bigas. Yun lang. Be careful with that. Kasi, nagsalita na siya na ito yung pagkain lang sa hayop. Alam niyo naman pag nagsalita yan, echo chamber yan. Tama. Ibig sabihin parang, dito kayo gumawi. So tandaan niyo yung mga kaklirat, dito pa lang tayo magsasabi na hindi pa ito binibenta Wala pa nabebenta ang bigas kasi gagawa pala ng guidelines. Yun. So tignan DS, mga fake news peddlers, ingatan nyo to. Sana yung mga magbebenta rin, ingatan yung kanilang ibebenta. Baka paglabas nila, pakita, ito yung nabili ko, ang baho. Itong kita ko, ang itim. When in fact, baka hindi yun yung binenta. Be careful with that. Kasi yan yung sinabi ni VP Sara. Nako po, babala yan. Babala. Papakita nila yan, they will make it a point na yung sinabi ni VP Sara, ay totoo. tama. O, di ba? Magbantay ka Yeah, dyan. I told you. Ay, Infinite Stream. Ang 20 pesos Magbantay na ka bigas, dyan. pang hayop lang. No. Sorry naman the word. Infinite. Ano sabi niya? Magbantay ka. Pang animal? Pang animals? Pang baboy. Diba? So be careful. Sabihin nyo na rin yun sa mga kakilala nyo,
mag-ingat. Lalo na sa mga fake news peddlers. Sinabi ko na, attorney, kay bantayan. Infinite. Alam mo, ang Substat, administrasyon kasi ikaw na Marcos, bahala feeling ko dyan. talaga, sobrang alam mo yun, parang lahat sa kanila in good faith. Shout Lahat out na to Sana nakakasalamuhan nila, Gender. feeling ko, in good faith. Baka nga hindi nila naisip to, yung sinabi ni VP Sara. So with that words, na hindi yan pangkain ng baboy. Tingin ko sa susunod na pag nagkabentahan na, yan ang Galit papalabasin nila. Infinite Stream, Kaya oh. mag-ingat yung mga nagtitinda. Alamin nila yung itsura ng bigas nila dahil baka lumabas sa susunod, iba. Exactly. Diba? Bantayan So nyo. kung dapat, ito lang sa akin. Common sense lang to. Yung magpapanggap na DDS or fake news peddlers, na ipapakita na pang baboy lang yung bigas, dapat di kayo bumili. Wow, Kasi yes. halata kayo, Yes, wag kayo pag bumili bibili. kayo at alam nyo ng pangit, di ba? Wag kayo bibili. Halata kayo na gumagawa ng kwento. So doon pa lang, halimbawa lang mga clear, nakita nila, doon sa tawag doon yung lagayan ng bigas. Halimbawa nakita nila mabaho. Kung totoo to di ba hindi ka nabibili? Tama. Di ba? Pag nakita mo mga itim, halimbawa, Mabaho pala eh. hindi maganda. Hindi ka nabibili. Di ba? So, pag meron tayong nakitang bumili na pangit at mabaho or mapangit, sa akin, the way I see it, fake news yun. So, kasi ikaw, pag alam mong pangit, hindi ka nabibili. Huwag mo na ilagay sa plastic yan. Huwag ka na magpakilo. Huwag mo na ipakita sa kiluhan na nakabili ako, ang pangit Kasi kung pangit yan, hindi ka bibili. Diba? Kaya yan, be careful with that. Kasi papatunayan nilang tama si VP Sara dyan. Duda rin ng bise, tila may bahid politika ang pangako Agoy! nito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan Kahit politika sa mga daw eh. tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Ito naman mga kakilya. Natatandaan nyo, kamakailan lang, laging sinasabi, dapat merong trust, merong accountability, may transparency, tuparin yung 20 pesos na bigas. Nung tinupad, at wala na silang masabi dahil natupad, ngayon pa mumulitika? I mean, hindi ba? Hindi ba sour grating ang dating dito ni VP Sara? Wala na silang masabi kasi ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno ni Pangulo. Yun dapat gawin para sa taong bayan. Pero bakit ka sad? Hindi pala sad. Bakit ka mad? Pinalitan ko lang. Bakit ka mad? Diba? Kahit ano pa yan, mga kaklir. Ito nga sabi nga natin. Ito kasi yung revelation sa akin ni Hindi naman revelation, hindi pinagkukwentuhan naman to, napag-uusapan. Ni NFA Administrator Larry Lacson. Yan, Larry Lacson. Okay? Ikinuwento ko na sa inyo kahapon ba isang araw? Yung bigas nga kasi, kaya feeling nila may amoy, kasi di ba nagkaka-aging na siya. Kasi nga hindi ito nabebenta sa taong bayan. Dahil hindi pwedeng magbenta ang NFA diretso sa bayan, sa taong bayan, di ba? Kaya yung ibang stocks, umiidad, nagkakaedad, aging, nalalaon. Di ba? Nalalaon. So, syempre pag laon, minsan may amoy siya pero pag hinugasan siya, wala. Di ba normal na amoy ng laon? Di ba? So that's the problem minsan ng NFA na sumasobra yung stocks nila kasi di nga nagagamit kasi minsan for calamity, kukunin ng DSWD. Pero thank God, sabi ko nga wala naman madalas. Ngayon parang wala ako masyado nakikita. May calamity pero parang hindi masyado, di ba? Ano na ba ngayon? Anyway, ano pa lang naman yun. Wala pa naman, di pa naman pala panahon ng bagyo, no? Sana wag na, di ba? So, minsan yun. Hindi naman daw madalas nagagamit yung kanilang mga stocks sa calamity na nai-stock siya. Tapos, hindi sila makapagbenta ng diretso sa tao. Samantalang pag meron silang power, they can command the price. Kasi mura nilang nakuha, di ba? Tapos mura nila ibibigay sa tao kasi diretso. Diretso di ba? So, ngayon, sabi ko nga, nakakapagbenta sila sa LGU. Di ba? Kukunin ng LGU. Pero paano kung yung LGU mismo, hindi naman bibili? Di ba? Hindi sila bibili. So, paano na? So, may lead, attorney, ano po ba yan? 20 pesos sa market po ba yan? Oo, sa market. Hindi lang sa Kadiwa. Hindi lang sa Kadiwa. Sa market. Yun ang pagkakaalam ko, ha? Pero, anyway, wala pa namang detalye. Okay? Kadiwa yan or market yan. But at least, may 20 pesos na maaasahan ng taong bayan. Pero sabi niya, di ba, 10 kilos kada linggo. Pwede na yun, di ba? Yes, sapat na yun, attorney. Kung 20 pesos, di 200 pesos lang yun. Saan ka pa? Sapat na yun, sapat na yun, 10 kilos per Actually, week. kukunin ko pa ibang detalye sa susunod kung paano. Kasi i-announce naman to, diba? Ibig sabihin, pag 10 pesos, attorney, for 20, 200 pesos yung bigas, 1 week, pwede na yun, attorney.
Sigurado yan, matutuwa ang masang Pilipino dyan. Garapata lang ang masamang loob. So yun. So tingnan natin, ha? Tingnan natin ano pang sinabi ni VP Sara. Para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20. Anong alyansa kuno? Di ba? Bakit may Sige, alyansa kuno? Panatan mo, attorney. Kaya mo yan. Sige, May banat. alyansa pa siya, kaya lang nalyure. Naakit Tinaas na yung kamay eh. sa pagtaas pagtaas nila ng kamay. Pagtaas mo ng kamay nila. Itong si Senator Amy, kasi si Senator Amy hindi yata kasama, di ba? 11 na lang. 11 na lang. Ito si si Camille Villar. Di ba? Ano ba sabi na iba? Tinataas niya yung kamay dahil para in case of impeachment, manalo, meron siyang kabig. Makuha Sabi ng iba, meron siyang kakampi. O ayan, ang sakit, Boss B, ang sakit-sakit sa puso niyan, Sara. Oo, kinikim-kim kasi. Masakit talaga, Diba? attorney. Di ba? Parang, parang dami to do, dami to don't. Ganun yung gusto niya mangyari kay Pangulo. Tama. Hoy, gawin mo to, hindi mo kayang gawin. Nung ginawa, ay hindi, pangit siya kasi pabumuliti ka yan. Saan pa lulugar ang Pangulo? Walang lulugaran. Diba? Walang lulugaran sa katulad sa ugali ni BP Sara. Si BP naman, instead na maging happy, binabatikos pa, yes. Yan ang gusto niyang maging naratibo ng mga kaalyado niya. Yan ang gusto niya maging naratibo. Wa effect ang 20 pesos. In fact, yun yung sinisigaw nila dati. 20 pesos na bigas. Hindi kayang tanggapin ni Sara Duterte na natupad ni PBBM pangako na 20 pesos na bigas. Yes. Hindi niya yung matanggap. Kaya, yun, sabi ko nga pampalubag loob niya para mapakita niya na, yung gobyerno, wa effect yan, walang kaya yan, namumulitika lang yan. So, saan ka palulugar? Ito naman sa akin, di ba? Minsan, common sense lang din eh. Paano mo sabihin namumulitika? Politiko nga. Ang presidente, politiko lahat kayo. So yung ginagawa mong pagpapa-interview dyan at pangbabatikos sa magandang ginagawa ng pamahalaan at ng Pangulo, pamumulitika rin. Diba? Kaya nga, instead na makipag-cooperate sana si VP Sara, wala siyang ginagawa. Wala siyang ginagawa, Pulse Asia. Ay, sorry. Wala siyang ginagawa. Diba? Ang nangyayari dito, puro fake news. Tapos ngayon, yung ibang tao, mabubudol ng mga fake news na pinapakalat nila. Tingnan mo to. Hindi pa niya natitikman yung bigas. Di pa niya nakikita kung anong klaseng bigas ay ibebenta. Sinasabi niya na, pangkain sa baboy. O kung di ba naman napaka-negatibo, nega. Diba? Nabi mo Nega. pa talaga, attorney. Huwag naman ganun. Sana makita ng taong bayan to, ha? Sana makita ng tao na si VP Sara, the way I see it, hindi ito pang bayan eh. Hindi ito makabayan eh. Di ba matuwa ka na nga, tumulong ka pa, sana. Di ba, na mabigyan ng mas magandang klase ng bigas. Ang taong bayan sa halagang 20 pesos. Hindi pa nakikita kung anong klaseng ibebenta, sisiraan mo na agad. Di ba? Yun eh, Sara ba yan? Sara ba? Yan, Sara yan ba yung hindi marunong maging presidente? Yun nga eh. Di ba? So, ang tanong lang natin, ano na bang achievements? Ano na bang accomplishments ng OVP? Diba? Pesos per kilo na bigas. Pinabulaanan naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. Oh, it's always good if promise is fulfilled. And here we are seeing the president really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. Ayon naman kay Chairman Diba? Dapat ganun. Dapat ganun yung feelings. Mga ka-clear. May napangako eh. O, let's say aspiration. May aspiration pangako. Natupad eh. Diba ang sarap ng pakiramdam na yung gusto ng isang tao natutupad. Huwag mong hatakin pababa. Crab mentality to. Diba? Crab mentality napakalinaw nito. Sambi Uy, Attorney Claire, ang mga Duterte sa mata nila, sila lang ang tama at magaling. Pero sa totoo, gusto nila overpriced lahat para mabulsa nila katulad ng COVID vaccine. Yes. Normally. At face mask na binili ng father niya. Totoo. Normally. Diba? Hindi naman kayo naging makabayan nung panahon ng Farmally eh. Lumalabas sa ebidensya, sa hearing. Normally. Kaya nga sila nagalit kay Senator Gordon eh, dahil lumitaw to eh. Wala kasing income si Fiona, kaya siya taliwas. Sabi ni Gregar, 3119. At then, at the same time, sinabi pa ni dating Pangulo Duterte na ito si Michael yan, matagal niya nang kilala. At negosyante to adre. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yun. Negosyante to adre. Gustong sumama eh.
So kung negosyante, ito lang, the word itself negosyante, anong ibig sabihin nun? Di ba kita? During the pandemic, yung kaibigan mo, inalaw mo pang pagkakitaan yung bansa. Agoy. Dahil negosyante, adre? Hindi eh. Di ba? Ngayon, iniikot nila yung kwento, ang pinapalabas nila, ang mahina ay yung Pangulo. Si Pangulong Marcos. Sige, tingnan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. Sige ha. Pakita mo Pangako, na. 20 pesos. Ito, Ang ano ako kaya? ni Digong. Okay. Ito dati ang sinabi mga kaklira. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha, 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Because of the rice certification law. Okay. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform. Okay ha. 7 pesos ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas si RTL to eh. Kung di ako nagkakamali mga kaklira. Yun lang naman yung involved dun eh. Patungkol sa bigas eh. So, 7 pesos, Titi Sara. Yung inaspire ng tatay mo because of that law. Diba? Pero Nangyari natupad ba? ba? Ayan o. Hindi. Nangako na gawing 7 pesos per kilang bigas pero tahimik yung mga kampon niya. Sino ba to? Joyce Mabini Makanit ha? Uy, wala. Ayun. Diba? Ano nangyari sa 7 pesos? Bakit hindi nyo kinukundina na hindi natupad? Sige. Pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya na yun Yun, di ba? Yun yung presyo mga kaklir. Pag NFA, kaya nga, di ba mas maganda, makapagbenta rin ng diretso ang NFA sa tao. Para mura. Pero hindi yan magawa because wala, tinanggal yung provision na yon doon sa RTL. kita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero Pangarap! dahan lang. Di ba? Dahan-dahan lang. Hindi naman to agad mabibigla eh. Yun lang. Well, anyway, sige, ito yan mga kaklir ha. Okay, sige, okay. Papakita ko sa inyo ha. Pangarap, dahan-dahan lang. Basahin natin to. Dati niya tong ano eh. Secretary. Oh. Pinyol tells Duterte's economic team to stop deceiving Pinoys. Tama. Rice prices did not drop by 7 pesos per kilo. Agoy. Ayan ha. Politico.com. Politico to ha. Yan na, sa palpal, no? November 29, 2021. Nangyari ba? Hindi. Former Agricultura Secretary Manny Piñol is pushing for changes. Gusto niya mabago, for changes to the rice certification law after measures only brought hardship to both farmers and consumers. Alam nyo, may mga nagko-content sa akin, ba't yung sinisisi kay Senator Villar ang pagtaas ng bigas? Hindi ko sinisisi, never ko sinisi. Ang sinabi ko lang, mga kakli, sana yung mga iba nagko-content, makinig din muna sa sinabi natin sa press briefing. Ang sinabi ko, gusto ng gobyerno, ng pamahalaan, ng DA, ng Pangulo, na magkaroon ng provision na mabigyan ulit ng power yung NFA. Para kahit pa paano makakuha tayo ng murang bigas, government to government, tapos yung NFA makakapagbenta ng diretso sa tao, di ba? Kayang ihagil yung presyo ng bigas kung government to government. At wala nang kikitain dito, unlike yung importer, di ba? Private companies, private sector, may kita yan. May middleman. Pero dapat ko sinabi na ang dahilan ng pagtaas ng presyo, ay sinisisi ko yung pagtaas ng presyo ng bigas, kay Senator Villar. Di ba? Ang sa akin lang, syempre may mga global worldwide prices yan na hindi natin makokontrol kung nag-i-import tayo. Diba? Pero still, nga, sabi natin kung government to government, makakaya makihagil. Kasi sa private company na, ang unang isip is profit. Yun. Diba? Pero kung isipin nila na sinabi ko na ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay si Senator Cynthia Villar, bahala na po kayo sa inyong iniisip. Maliwanag naman ang aking sinabi sa press briefing. Ayan Piñol, a senatorial bet in 2022 elections, belied the statement of Agriculture Secretary William Dar that the law has supposedly brought down market price of rice by as much as 7 per kilo. In some areas, market prices are reportedly even higher since the law was implemented. Former Agriculture Secretary sasabi
To show proof, the former Mindanao Development Authority chair posted a video of the current rice prices ranging between 40 kilo to 70 per kilo when he visited a market in Iloilo. O paano? Paano masasabing mura ang bigas sa panahon ni dating Pangulong Duterte? 7 pesos? Natupad ba to? VP Sara, natupad ba itong Hindi. pinangako ni dating Pangulong Duterte? Wale. Hindi. Yun Diba? lang. Taklap. Hindi. Nabudol Kung tatay mo tayo. nga, nangako na 7 pesos per kilo, baliktad na nangyari, 70 pesos per kilo. Uy, ang galing Baliktad. talaga ni Randy, natatandaan niya yung news, kababasa ko pa lang, 70 pesos per kilo, kaya dyan pala, Sara, dapat mahiya-hiya ka naman. Diba? Sapol. Ang galing ni Randy. Kita niya, Sapol. kababanggit ko pa lang nung news, mga ka-clear. On the other hand, the promise, reduction of the prices of the rice in the market by 7, never happened. And this video is the proof. Yun. Sabi niya, this is dating Secretary Manny Piñol. Ayan Piñol told President Duterte's economic team to stop duping the people about the price drop and erroneously claiming the countries benefited from the imposing the rice tariff system in lieu of import quotas. Ay, namayagpag ang mga importer. Diba? Private companies na lahat diba? So yun lang mga clear ha. At least naliwanag natin Yun. kahit na, diba? Kahit na Masama ang loob kahit ni na Sara. natupad na ng Pangulo yung kanyang pangako, diba? Nung hindi pa natutupad, galit si VP Sara at mga DDS. Ngayon natupad, galit pa rin si VP Sara at mga Galit attorney kasi inggit. Sobra sa inggit. Bakit? Kasi meron siyang announcement. Never mangyayari yung 20 pesos. Imposible yan. May nakausap na akong mga kwan dyan. Mga nagbebenta ng bigas. Imposibleng mangyari. Nagsisinungaling siya. Ngayon, sinong sinungaling attorney? Di yung kamoting si Sara Pusit. Naku po! ewan. Diba? So, tignan na lang natin. Mga meron pa po tayong topic Medyo late na tayo ng 5 minutes. So, maraming salamat. Almost 10,000 tayo ngayon Live stream. Maraming salamat. Sana po. naman. Marami po tayong natutunan. Yes, nanonood ako dyan nanonood lang ako kagabi, attorney. Almost 10,000 nga. 9,800 plus yung kanyang live viewers. Sa mga viewers natin, Mabsat, shoutout sa ating 354 viewers. Sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, baka naman mga kabsat, like and subscribe. Ilan na ba yung like natin, mga kakabsat? Teka lang, i-refresh ko lang yung ating analytics. 200 likers. Ayun, salamat po. At least 200 likes. Kahit pa paano. 200. Sa mga di pa nagla-like, like and subscribe. Baka nakalimutan nyo lang guys, wala pong bayad yan. 347 viewers, mahigit more than 100 pa hindi nagla-like sa inyo. Baka naman, mga kabsat. Like po tayo. Wag po kayong mahiya. Wala pong bayad yan, mga kabsat. Salamat po. Alright, Attorney Claire, patapusin na natin. Tunan at may disclaimer po tayo dito. Ito yung ating pag-aaral lamang sa nagaganap na sitwasyon. Tama. Okay, maraming salamat. Of course, sa aking mga MIBs, sa mga ka-clear. Royce Cusina, hello. Tiyak, sasabihin na naman nila, marami nagugutom. Kailan ba walang nagutom? Lahat ng tao sa mundo nagugutom, kaya may mga pagkain. Pero dapat masipag ka para may kainin ka. Tama, kaya sira-sira. Tama, di ba? Alright, okay na. Tanggal na natin yan, guys. Okay na, guys. So, maraming salamat, Attorney Claire, sa inyong explanation. Lalong-lalo na itong pambubudol na ginawa ng mga Duterte. Dahil ang sabi niya noon ni Digong, gagawin nating 7 pesos ang bigas. Subalit, hindi natupad. Ngayon, nako po, itong pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos ay matutupad na at quality bigas kahit papaano. Hindi ito tulad ng sinasabi ni Inday Sara na para pang hayop. Ang hayop yung mga katulad nila, no? Kaya mga kakabsat, lalong-lalo ka na Infinite Streams, ha? Lalong-lalo ka na nandiyan pa si Banat Boy. Kabsat, Banat Boy is in the house. Shout out. Lalong-lalo ka na Infinite Streams. Magbantay ka, kayo ang pinakaunang makakatikim ng 20 pesos na bigas. Bumili ka 10 kilos, ha? Ipakita mo, i-live mo, tapos send mo sa akin. Alright, Kabsat Infinite Stream. Ayun guys, sa mga di pa nakapag-like and subscribe, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat sa ating Kabsat Infinite Stream. Si Banat Boy, paki-subscribe din nga. Ako po mag-enjoy kayo kada madaling araw. Mag-enjoy kayo dito kay Banat Boy. At siyempre kay Tatay Jack Ferds. Alright, Boss Mike, Tulala, DDS, kasama ni PBM, si FL dumalaw sa Yes, yun na nga. Para sa kanila, peki pa din yun, di ba? Sinare ko na nga yan di ba, yung dumalaw si First Lady. Para sa kanila, wala daw, nakakulong daw Alam niyo naman yung mga garapata kahit kailan, peki.
Alright. So, thank you very much. Mahigit isang oras tayo. Tachap-chapin ko itong isang chap-chap lang naman yung tungkol kay Attorney Claire na binarabara niya si Sara regarding dito sa statements niya na ginawa. So, yun lang naman. So, sana sa pag-chap-chap ni Maestro, kahit mag-like lang kayo, okay na sa akin yun, Mabsat, no? Like nyo lang. Napanood nyo na, pero i-like nyo lang. Okay na kay Maestro yan. Maraming salamat, Mabsat. Shoutout sa naiwang 274 likers. Live viewers. At siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Again, maraming salamat. Shoutout sa kabsat natin si Michael Pangan, Infinite Streams, Roman Morata, Michael Pangan, Infinite Stream, Banat Boy, Elican De Carmen, Mixed Opinion, mega love shoutout kabsat, Eugenio Campos, Sonia Colomna, Makwan, sino pa mga pumasok yun na mga late na ba? Rino Angel, shout out. Midnight Angel, no? Sir Leonardo Ansag. Sino pa ba? Leonardo Blue, no? Dalawang Leonardo natin dito. Leo tsaka Leonardo, isa lang yan. And sino pa ba? Rui Perez. At sa lahat-lahat, guys, shout out sa inyong lahat. Ngayon pala yung unang live stream natin for today. Mahaba yung ating pahinga kasi nag-rest tayo kaninang umaga. Kasi napagod tayo gumawa ng mga final grades ng ating mga estudyante. So talagang hindi ako nakapag-live stream kagabi. Iniwasan ko talaga. Gustong-gusto ko man i-update kayo ng mas updated na oras. Wala na. Sabi, i-delay ko na lang to bukas. Kailangan tapusin ko muna yung aking main priority na trabaho. Alright, so thank you very much, Absat. Kita-kits tayo bukas. Abangan nyo, sana pag nag-live si Maestro dito sa rally na gagawin ni Secretary Abalos bukas, supportahan nyo. Kasi pupuntahan ko sa Pangasinan lang naman, dyan lang sa Pangasinan, ang rally ni Abalos bukas. So sana pag nag-live si Maestro, magparamdam kayo, guys. No? Suporta. Maraming salamat, Absat. Kita-kits lang tayo mamayang gabi. Alright, thank you very much. Maestro Paul is signing off. Bye-bye. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Sa kamay ni Benhur Abalos, sasamahan ka sa dapat kalagyan. Benhur Abalos, sa kanyang puso't isipan, magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Abalos! 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 Benhur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Benhur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at nagmamahal sa bayan. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan.
hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Kabutihan ang mananaig sa kamay ni Ben-Hur Abalos. Sasamahan ka sa dapat kalagyan. Ben-Hur Abalos sa kanyang puso't isipan. Magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Ben-Hur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Ben-Hur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at nagmamahal sa bayan. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! It's hard to breathe, but that's alright. Hush.